Hello guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan natin itong pagdedebunk na naman sa akin ni Kaayo. Kagabi, napanood ko to. Pero kasi yung pagdedebunk sa akin ni Kaayo is more like very informative, very educational, and yung participation po ng mga ka-adorable napakaganda. No, ang dami po nating natututunan, maraming mga anggulo na pwede ka mapaisip na, oo nga no, pwede nga no. So, dito kagabi diniscuss dito ni Kaayo o kaya tinakal niya or nagkaroon siya ng breakdown dito or pagde-decipher ng buong ano. When I say decipher, guys, is to go beyond the words used, no? O go beyond the understanding of the naked eye. 'Di ba? So pumapasok po rito hindi lang ang argumento niya tungkol sa analysis ko but basically yung logic behind. Okay? Which is napakaganda kasi every time, halimbawa bilang ako estudyante, no? Lahat tayo estudyante, okay? Lahat tayo estudyante. And we all learn from each other. Lalo-lalo na sa mga participation ng mga kasama natin dito. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Okay. So, isa sa mga nag-comment dito is that yung pagla-live stream. Okay? Ano ba yon? Proof? May nagsabi na yun daw ay pwedeng isang proof na nagawa na o na-commission na yung crime na pinagagawa sa kanya. No? Sabi ng iba, pwede ring isang warning. Pero, dito sa sinabi ni Rizal Dad, no, sabi niya is yung parang hinablot na kwintas could be a critical piece. The act, hindi yung kwintas the act of paghahablot. No, para lumabas na ito ay hindi isang pagpapataob or pagpapapatay, but more on ito ay pagnanakaw. Okay? Kaya nga tinanong ko dun sa ito ba ay pagnanakaw based doon sa naging action nung bumaril? Na hindi natin sure kung based kasi sabi nga dito sa updated article ni Manila Times, which babasahin natin eventually. Tapos sabi rin, balik tayo kay Rizal Dad, sabi niya rito, hope whatever it was that was grabbed from him will prevent any escalation. Okay? So kung iisipin nga naman ng tao o ng mga police or ng kung sino man law enforcer na nag-iimbestiga rito, whether NBI or PNP, kung hahablutin mo lang naman yan, iisipin nga naman ng tao na may pagnanakaw lang na nangyari. Na ang interest lang was actually yung necklace. Pero kung babasagin mo yung action, no? Walang pwede mo lang kasi pwedeng tutukan mo lang, hablutin mo yung kwintas, tumakbo ka na. 'Di ba? Kung pagnanakaw lang. Another thing, kung pagnanakaw lang, bakit kwintas lang yung kinuha? 'Di ba? Kaya niro-rule out ni Kaayo yung parte ng pagnanakaw, which is good. Okay, tinutulungan niya na rito ang PNP. Another one, kung ano man yan, sana ang next related news is ma-solve. So, tatanggalin mo na agad yung part ng pagnanakaw. Kasi yung typical na news, or for sure, alam ng mga investigador yan, ang typical na gawain ng isang magnanakaw is kukunin niya yung most valuable item sa loob ng bahay. Do you really think yung kwintas is yun lang ang most valuable? Definitely not. Nakita naman natin dito sa CCTV, ilan yung sasakyan niya dyan? Pwedeng bitbitin yung mga kotse, 'di ba? Yung mga sasakyan. Tapos ang next na inano nga rito ni Kaayo. Okay, kung iniro-rule out na natin yung part ng pagnanakaw, ano yung mga topics na kino-cover? May nag-comment actually dito. Ayan, sabi rito ni Enpan, pahayag ng Calamba Municipal Police maaring hindi konektado sa proteksyon ni Humalon ang kanyang pagkamatay base sa salaysay di umano ng anak. So there's a big probability that it can be related to business or to something else. However, meron actually nag-comment dito kagabi
Hindi lang natin na-capture. By the way, ito guys, ibabangga natin doon sa isang video ni Atty. Libayan. Kasi mas madaling lunukin yung sa lupa di ba? Oh, lupa pala yung pinagawa, di ba? Pasad lang yan, hablot kwintas para guluhin. Correct. Oh, I agree. The issue about the aired or about to be discussed to silence is the best solution and serve as an example to whoever he was protecting or supporting. Well, if that's your theory, Cosmo Defender, ano necessary dyan? Ano necessary sa equation na yan? If that's the hypothesis we're going to adopt, we have to multiply entities. Exactly. What do I mean by that? Doon sa hypothesis mo. Kumbaga, for this hypothesis to make sense, there has to be something more to it para mag-connect siya. Pero pwede rin. 'Di ba? Na instead, yung sinusuportahan niya ang ipatumba, siya ang inuna. Tama ba? Which is nangyayari yan. Uunahin mo itumba ang sumusuporta doon sa gusto mong itumba. Possible. Diba? Possible. Nice one, Cosmo Defender. Connected yung pagpatay doon sa issue na to be discussed, then it means alam nung killer or nung nagpapatay kung ano yung i-discuss niya. Right? Then it necessitated one thing. Insider. Mm-hmm. Puro kayo speculation eh. Kupal na vlogger. Akala mo matalino. Hindi si Tulpo pinag-uusapan, hindi si Melo pa. Ibang tao to. Low IQ nyo talaga, no? Anyway, hindi ikaw sige, iyak ka lang dyan sa Geddy. Nakakaabang palagi sa LS. May kinalaman po ba to sa freedom of speech? Ayan na naman mga troll. Ayaw kaya nga eh. See, Cosmo Defender, if we're going to follow your hypothesis, we have to multiply entities. Like, we started with the idea na okay. Actually, itong si Cosmo Defender, yung sinabi niya, yun yung nagpa-trigger sa act ni Kaayo na ipa-translate, no? Yung mga videos na create niya, no? Kasi dito sa dito sa episode ni Kaayo, nakita niya doon sa mga videos na hindi lahat nagva-viral o hindi lahat maraming views. Except doon sa iilan na marami ang views. 'Di ba? Which inask niya yung isa si THD trying hard. 'Yun. Na i-translate yung Bisaya to Tagalog para maintindihan natin. May importance yung live stream but not necessarily yung to be discussed. Okay? Unless kung yun talaga ipa-follow natin, yung sinasabi mo, then it requires an insider. Itong part na to gusto ko ma-expound to ni Kayo. Gets? Si Idol yung feeling matalino asa si Bobong kriminal. Politics daw kayo, sabi ng pinsan ko. Ayan.
So, sabi rito ni Ma'am Teresa Ranz, politics daw kaayo, sabi ng pinsan na taga roon. Possible. Possible. It's either, yun nga yung ano eh, kung gagamitin ko yung mga examples. Like halimbawa, going back to the example of Percy Lapid, it was about a public official. Okay? Ngayon, na meron di umanong activities, illegal activities related to graft and corruption. Ganyan. And sa totoo lang, hindi nga natin masyadong hindi nga natin nalaman yung tungkol sa mga ganung bagay, pero may ilang taong nakaalam. Which is dun pa lang may na-trigger na. Tama? O sa pagkaka-trigger nun, ano nangyari? Sa totoo lang guys, kung i-observe lang natin yung sa dinami-dami na isinisiwalat ng mga journalist dito, iilan lang doon ang binibigyan ng ng what do you call that? Attention. Noong time ba na pinaligpit o pinatumba tong si Percy Lapid, meron bang meron na bang, or rather, dahil doon, nagkaroon ba ng investigasyon si Bantag related sa isinisiwalat ni Percy Lapid? I honestly don't know. Nagkaroon lang ng investigation nung pinatay na si Percy Lapid. 'Di ba? Doon na nagkaroon ng patong-patong na kaso si Bantag. Related diyan sa pagkamatay, related diyan sa At saka come to think of it, the way in approach, kung babalikan natin yung story ni General Bantag at saka ni Percy Lapid, the way in approach ni DOJ, lagi nga nilang tinatanong, wala raw link na makakapagpatunay na itong si Percy Lapid pinapatay o pinatumba ni General Bantag. Pero ayon nga dito kay DOJ, doon lang sa mga testimonial. Doon lang sa testimonial ng mga involved na tao. Imagine, testimonial ng tao ang ginamit to link General Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. 'Di ba? Always. It's always that. Pero ang tanong nga, meron bang binatikos yun? Basically, masasagot yan. Sabi nga, inaano ko nga si Kaayo hintayin natin yung magiging translation. Kasi medyo mahaba-haba yung isang 20 plus minutes, isa 30 plus minutes. So maraming pagsusulat doon. Doon pa lang, ma-identify mo na sino yung mga potential na persons of interest. Gaya nga na sinabi ko guys, kung babalikan natin yung discussion na ginawa ni Teacher Mark, who are the persons liable sa isang crime at saka yung mga degree nila. Kahit halimbawa ako, okay? Ako yung principal, ako ang mastermind, ako ang nagpagawa, sabit ako. Kahit hindi ako mismo ang gumawa, pero ako yung nagpagawa. Yung gumawa, definitely siya yung tinatawag na accomplice. At doon naman sa mga tao na kasama namin na naririnig yung pinapagawa ko, yun naman ang tinatawag nating mga accessories. 'Di ba? So maraming pwedeng sumabit diyan sa na yan. Ngayon, kung halimbawa, doon sa video na yon, doon sa dalawang video na pinapatranslate ni Kaayo, may mga lalabas na pangalan, malaking bagay yon as a lead. Kung sino ang potential na nagpagawa. Hindi ka absolve sa isang krimen. Dahil hindi ikaw ang gumawa. Hindi yan mawawala sa sa cycle. Na itong taong to, potentially, ang nagpagawa. Lalong-lalo na kung itsura ng tao na yun, ay mukhang hitman or gunman, di ba? Balik tayo kay Kaayo. Kayo hindi kaya may connect yan sa droga? Ako hindi. Naniniwala akong wala.
Well, ano yung nag-necessitate nung idea mong yung kinalaman sa droga? Exactly. Hindi tayo pwedeng mag-shoot sa buwan ng parang, well, kung ano yung lahat ng possible. Pwede ko rin sabihin na hindi kaya yan bayad atraso. O di ba parang we cannot do that. Doon sa buong yung facts na nakita natin, we always start there. Then we have to be careful na umalis doon. Na we don't need to multiply entities. Okay? The most basic explanation is likely yung closer sa truth. Okay? Ngayon, of course, may process of elimination pa rin. Exactly. Right? So dahil nga dito sa ginagawa ni Kaayo, so na-eliminate natin yung part na ito ay pagnanakaw. So definitely hindi siya pagnanakaw. At nag-agree naman yung marami dyan because yun nga, the way they see it, yung paghablot, it's just misdirection. Na pwedeng isipin, pagnanakaw ang ginawa dyan. Ang ano dyan kasi guys, ang gagawin dyan is para nga wala nang ma-involve maliban dun sa dalawang magkasama. 'Di ba? Yung isa gunman, yung isa lookout. Kaya tama dito si Rizaldad kanina. Now, mas ma-appreciate natin tong conversation na to or topic ni Kaayo once na lumabas na yung pinapa-translate niya na from Bisaya to Tagalog. Okay? Now, paano natin to ibabangga? Itong kwento na to kay Attorney Libayan. Pakinggan natin muna si Attorney Libayan. Mga kabatas natin, at saka syempre yung mga armad, at saka mga allies natin, mga kabatas natin, everyone. Alam nyo, double time na sila. Double time sila. Yan, Ricol, thank you. Thank you. Double time sila. Kasi nga, na-expose eh. And that is what they don't want to happen. So, pag nakikita nyo, they're revealing more characters now. Hindi gumana eh. Isipin nyo, nung panahon na konti pa lang tayo, nagkaroon na ng mga pagbabantaan na ganyan eh. Di ba? Yung parang pinagtatawanan ka ng legal profession, you're a disgrace to the legal profession. Sabi ni Raffy Tulfo, rotten brain, saan ka graduate? Isipin nyo ngayon ha, pag kukuha sila ng mga resource persons nila, well, lawyers din naman. Ang argumento nila ngayon, hindi tungkol sa batas. Kapag tayo, magsasite tayo ng mga jurisprudence, magsasite tayo ng mga pertinent laws, relevant laws, ang citation nila, teacher siya sa ganito. Ang citation nila, may libro siyang pinublish. Graduate siya dito. Ayan, Chipipa. Well, sinabi rin ni Sir Zach. Yeah. Di ba? Because why? You cannot argue anymore. So ano na lang yung mga argumento nila? Pananakot sa mga ganyan, pananakot sa mga ganito, nakakahiya ka. Pati yung pagkatalo ko sa debate, nakakahiya daw ako, nilampaso ako. Yes, nilampaso ako, yes. Okay. Pero nakakahiya ba ako? Sino ang nakakahiya doon? For the record lang guys, dun sa, in-approach si Attorney Libayan, and I actually one of those people who petitioned na i-review nga yung pagpapatalaga. Okay. Diba, if you remember, balik lang tayo ng konti dyan sa tungkol sa age of sexual consent. Diba tinanong ng isa sa mga naging judge dyan sa debate na yan kay Fiscal EJ whether or not meron bang nasasabi or exactly sinasabi ng age of sexual consent is 18 or 16. Well, affirmative naman yung sagot ni nawala. Nawala. Kaya tuloy ako, napaisip ako na tama nga si Attorney Libayan. That particular law
no? Na sinasabing 16 below, hindi pa nga sinabing below 16 below is age of sexual consent. Okay? It is an exemption. Ganun ko siyang inappreciate. Yes, agree ako that the age of sexual consent, para sa akin, kung susundin nga natin yung mga batas, gaya ng civil law at saka ng criminal law, that the age of sexual consent talaga, without even saying a word, or even, parang do not state the obvious, 18. Diba? And 16 is just an exemption. Bakit? Because the age of 17 and 16, kung tutuusin, galing nga rin sa isang jurisprudence, that if a person within that range ng age, 16 and 17, with the discernment ng pagkukumit ng isang crime, they are criminally liable na rin. Same as how they will be prosecuted like someone with the age of 18 above. Hindi ba? Anyway, that's beside the point. But the thing is, I mean, going back dun nga sa tinanong nung isang judge, na totoo naman na wala naman talagang age na sinabi ang kahit anong batas ng age of sexual consent, whether 18 or 16. It's just that the age of sexual consent, as tawag dito, as you can relate to dyan sa batas na ginagamit, it's just an exemption per se. Diba? Anyway, going back nga dito sa sinasabi ni Attorney Libayan. So, there are a couple of questions that will arise from that. Number one, ito bang si Johnny Walker nakatanggap ba ng mga threats din? I will assume, yes. Diba? Yun lang, hindi siya masyadong dinidiscuss publicly. Unfortunately, with Attorney Libayan, yung threats niya, hindi na to bago sa kanya. Long before pa na, galing na rin kay Attorney Libayan, noong konti pa lang, maliit pa lang ang community ng batas natin. Marami na siyang pang-iinsultong natatanggap. Nag-start yan sa pang-iinsulto, and saksimbuhay ako doon. I've seen that video, I've watched that video na sinasabi niya. Okay? That's actually public knowledge. Hindi yan bagay na inimbento. Pananakot. Totoo yan. Mismo si Attorney Libayan na rin na nagpo-post ng mga death threats na iniiwan sa kanya. Ngayon, tanong, bakit nga ba nagkakaroon ng death threats si Attorney Libayan? Saan ba ito attributed? No? Alam nyo ba guys, yung word na attributed, saan ito nanggagaling? Itong death threats na to. Bakit? Anong rason ng death threats na to kay Attorney Libayan? Alam nyo, yung mga fiscal kong professors, no? I commonly ask this question. Prosec or fiscal? Di po ba kayo natatakot na, kasi typically ang hinahawakan ng mga prosec is criminal cases. Di po ba kayo natatakot na mga kriminal ang nakakaharap nyo? Diba? Sabi niya, nature na raw ng trabaho nila yun. And death threats, yes, typical na nakakatanggap sila ng ganyan. Diba? Yun lang, with them, they have access na if they get to receive those kinds of threat, fino-forward lang nila sa mga sa mga agencies like NBI and PNP, cybercrime. Pinapatrace nila kung saan nanggagaling yan. Diba? These are the answers coming from my professors. No? Not all of them naman, but there are some of them. And, halimbawa, gaya nung, kung babalikan natin guys, no, kung babalikan natin yung isang sinabi ni Cosmo Defender. Pwedeng si Johnny Walker, hindi man siya into political discourse sa kanyang radio program. Pero isa siyang isa siyang supporter ng isang politician, maybe. Na imbes na yung politician ang tirahin, siya ang tinira. Siya ang pinatumba. 'Di ba?
Kung babasahin nga natin guys dito sa ano na to, no? Yung entry ng ano, ayan, sabi dito, the assailant shot Jumalon once with the bullet hitting the lower lip and extending to the back of his head. So, kung kung lumabas yun sa likod, no? Back of his head. Hindi natin alam kung sumabog ba yung utak nun dun sa wall. Pero kung makikita niyo sa picture, yung dugo niya nagkalat dun sa floor. Diba? Nakikita niyo yung nakikita niyo yung pino-point out dito. Kung susundan nga natin yung hypothesis dito ni Cosmo Defender, na possible na kaya pinatumba itong si Juan Jumalon is warning siya doon sa mismong sinusuportahan ni Jumalon. Possible. Siya muna ipapatumba before yung sinusuportahan. Gets? Pero gaya nga ng sinabi ni Kaayo dito, kailangan pa natin ng maraming impormasyon para lang mag-make sense yung sinasabi ni Cosmo Defender. 'Di ba? Tanong, ito bang nangyayari, ito bang hypothesis ni Cosmo Defender ay nangyayari din kay Atty. Libayan? 'Di ba? Yun yung tanong. Kaya sabi ko, ibabangga natin ito sa sitwasyon ni Atty. Libayan. Yung mga death threats ba, or rather, si Johnny Walker ba, una nakatanggap ba ng death threat? Number 2, yung hypothesis ni Cosmo Defender. Possible nga ba yan? Number 3, yun nangyari ba? No, kay Johnny, kung halimbawa ito ay patungkol nga na siya ang unang pinataob dahil siya isang supporter sa isang I don't know what, no? Possible din bang mangyari yon? Or possible din bang gawin yon sa mga supporter ni Atty. Libayan? 'Di ba? Kung si Atty. Libayan naman nakakatanggap ng mga death threats, attributed to saan? Kasi kailangan natin maintindihan saan nanggagaling. Saan nanggagaling yung mga death threats niya? Ano ang rason ng kanyang death threat? Influenced by what? Diba? Anyway guys, again, maraming salamat. Another debunking na naman to. By the way, ginagawa ko po itong video na to para kay Kaayo, para i-debunk. Diba? May crossover na to. May crossover na to. Kaayo and Teacher Mark. Sana nakakapag-react din si dito, no? Si Direk Freddy at saka yung iba sa mga natin, mga kabatas at saka kayubi. Diba? Tignan din natin ang magiging reaction dito ni Attorney Claire. No, baka meron siyang i-add up dun sa pagkaka-analyze natin, or meron siyang isasama sa mga naiisip natin. Either. Anyway guys, enjoy your day. Happy Monday po sa inyong lahat. Pasukan na naman. Mag-iingat po tayo and God bless.